Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lungsod sa Iran. Mula sa itaas, pinapanood ng mga sundalo ang dalawang contractor na abala sa pag-aayos ng mga underground wires. Sina Tom Harris, isang CIA agent, at ang kanyang partner na si Oliver, palihim na pumasok sa isang nuclear reactor plant sa ilalim ng lupa. Naglagay sila ng device na magbibigay daan sa CIA na makakuha ng mahalagang impormasyon. Nagkunwari sila mga mekaniko ng isang internet service company. Pinakita ni Harris ang video ng isang football match sa kanyang cellphone para makuha ang tiwala ng isang gwardya. Nagduda ang mga naka-duty na gwardyang Iranian kay Tom at Oliver, ngunit nagawa nila matapos ang kanilang gawain at makaiwas sa kanila. Samantala, nakakuha ang CIA ng maraming footage ng nuclear reactor plant kung saan palihim na gumagawa ng nuclear bombs ang gobyerno ng Iran. Habang papunta sa safe house, nag-aalala si Oliver na baka mapatay sila ng mga Iranian kung malaman ang totoo. Nakarating na ligtas sina Tom at Oliver sa safe house. Pagkatapos nito, pinasabog ng CIA ang buong nuclear reactor plant sa loob ng ilang segundo. Nasa bubong ng safe house si Tom Harris, at nakita nila ang makapal na usok na nagpapatunay na tagumpay ang kanilang misyon. Ang lahat ng nasa opisina ng CIA ay masaya matapos makita ang pagsabog. Dumalaw ang leader ng Iran sa lugar ng pagsabog sakay ng helicopter. Bagamat dedikadong CIA agent si Tom, hindi siya perpektong asawa. Tinawagan niya ang kanyang asawang si Corey at sinabing naantala ang kanyang flight. Siya ay nagiging galit sa katotohanan na isang tabi ni Tom ang kanyang dalagitang anak na babae at nais niya makadalo sa seremonya ng kanyang pagtatapos. Patuloy na pinipilit ni Corey si Tom na pilmahan ang divorce papers dahil sa kakulangan ng oras at atensyon nito sa pamilya dahil sa trabaho niya bilang CIA agent. Kinabukasan, nagpaalam si Tom kay Oliver at tumungo sa airport. Inaasahan niyang tatawag si Roman, ang kanyang handler. Isang Iranian reporter na si Luna Kuhay, kasama ang katrabaho niyang si James, ay naalap ng mahalagang ebidensya na nagpapatunay na ang CIA ay may kadadawan ng pagsabog sa Nakipag-usap si Luna kay Senior Hans Forsberg at ibinahagi ang lahat ng detalye na kanyang nakalap. Pinuri ni Hans ang kanyang sipag. Dahil dito, kinidnap siya ng mga Iranian authorities, kasama na si Army Colonel Asadi, upang kuhanin ang impormasyon mula sa kanya. Binyantaan niya sa si Luna na masasaktan ang kanyang anak kung hindi siya magsasalita, kaya napilitan siya ibunyag ang lahat ng detalye tungkol sa plano ng pagsabog. Nang magsalita si Luna, nalaman ng gobyerno ng Iran ang mga CIA asset na nagtakda ng device sa ilalim ng pagkukunwari. Nakakaramdam ng kagaanan si Tom matapos makumpleto ang misyon, puno siya ng pag-asa na makawi. Bumili siya ng mga regalo para sa kanyang anak na makatanggap siya ng text mula kay Roman. Inanyayahan siya nitong kumanta sa kanyang bahay at binigyan siya ng bagong misyon na katulad ng nangyari sa pero sa ibang lugar sa Afghanistan. Sa una, si Tom ay nag-aalangan at hindi handa para sa anumang misyon dahil gusto niyang bigyan ng oras ang kanyang pamilya, ngunit nakumbinsi siya ni Roman. Ibinigay niya kay Tom ang malaking halaga ng pera na magagamit niya para sa pagpapasok ng kanyang anak sa medical college. Ipinakita ni Tom ang mapa ng lungsod ng Herat kung saan isasagawa ang kanyang susunod na misyon. Kailangan niya ng tagasali na tutulong sa kanya sa Afghanistan, kaya humiling siya ng tagasali ng Afghan at ipinakilala siya ni Roman kay Mohammed Moldaud na kamakailan lang ay bumalik mula sa Estados Unidos sa tulong ni Roman. Nakipagkita si Tom kay Mo sa isang limlib na lugar kung saan ipinaliwanag ni Tom ang mga detalye ng kanilang misyon. Sa gabing iyon, pumunta si Mo sa libingan ng kanyang anak at umiiyak doon. Ang media ay nag-broadcast ng mga larawan ng nuclear attack sa pambansang telebisyon. Kasama ang mga kaalyado nito, ipinakita ng media na ang US ang nasa likod ng pag-atake sa Iran at ang impormasyong ito ay kumalat mula sa Pentagon. Gayunpaman, nabigo siya sa di na makuha ang tunay na pagkakakilanlan ng mga operatiba. Sa tulong ng impormasyong ito, pinatay niya sa si Oliver at pagkatapos ay si Tom Harris bilang susunod na target. Ipinaalam ni Roman ang CIA tungkol sa sitwasyon ni Tom at Mo sa Herat. Ipinangako ni Roman na tutulungan si Muhammad sa kabila ng kanyang personal na misyon na hanapin si Fatima kapalit ng pagiging tagasali ni Tom. Ngunit si Tom ay nagtago sa Herat nang makatanggap siya ng tawag mula sa CIA chief na si Roman na nagsabi sa kanya na ang kanyang mukha at pangalan ay nailabas sa media para gawin siyang target ng gobyernong Iranian na pumatay kay Oliver. Dahil sa balita ito, naantala ang operasyon sa Afghanistan at naging pamunahing layunin ni Tom ang masiguro ang kanyang kaligtasan. Walang kamalay-malay sa sitwasyon, si Mu, na akala niya ang tanging trabaho niya ay magsalin para kay Tom, ay biglang nasangkot sa mapanganib na sitwasyon ni Tom at napilitang tumakbo para sa kanyang buhay. Nang malantan si Tom Harris, lalong naging mapanganib ang Herat para sa kanya at kay Mu. Gayunpaman sa hindi inaasahang mga pangyayari, hindi na magawang sagipin ng CIA sina Tom at Mu mula sa kanilang kinaroroonan.
Mayroon lamang silang 30 oras upang makarating sa Kandahar, kasabay ng pag-alis ng British SAS sa bansa. Plano ng mga British na isama sina Tom at Mo sa kanilang eroplano, ngunit kailangan nila makarating sa Kandahar ng mag-isa. Ito ay mapanganib dahil hinahabol sila ng puwersa ni Asadi mula sa Iran, pati na rin ng Pakistani ISI, Nasser, at iba't ibang grupo ng Taliban na nais silang mahuli para sa sariling kapakinabangan. Sa pagkalat ng balita tungkol sa pagkakasangkot ng CIA sa pambobomba sa Qom, nagpa siya ang Pakistani ISI na hulihin si Tom bago pa man maunahan ng mga Iranian upang may benta siya sa pinakamataas na nag-aalok sa black market. Bilang tugon, inatasan ng pinuno ng ISI ang isa sa kanilang pinakamagaling na ahente, si Kahil Nasser, na dapin si Tom. Ginamit ni Kahil Nasser ang tulong ng Taliban sa kanyang misyon. Sumakay siya ng motorsiklo, alinsunod sa utos ng pinuno ng ISI, upang hanapin si Tom. Samantala, pumasok sina Tom at Mo sa isang pamilihan at nakakita ng isang nakabukas na kotse. Ninakaw nila ito at nagsimulang maglakbay, ngunit huminto dahil sa trapiko. Nakita sila ng mga awtoridad ng Iran na nagpapalit ng sasakyan at sinimulang sundan sila. Ayon kay Mo, ang tanging daan patungong Kandahar ay ang highway. Hindi sinasadyang nabangga ni Tom ang kotse sa kanyang harapan, at ang lalaki sa kotse ay nakipag-away sa kanya. Samantala, nakita niya si Nasser na nakasakay sa motorsiklo at tinawagan ang kanyang mga tauhan upang hulihin siya. Lumapit sina Farzad at ang kanyang mga tauhan sa kotse ni Tom at Mo, kaya't napansin sila ni Tom at nagmaneho sa maling direksyon upang makalayo sa kanila. Habang tinutugis ni Farzad at ang kanyang mga tauhan sina Tom at Mo, matagumpay nilang naihiwasan ang mga pagsabog, putok ng baril, at walang humpay na pag-atake habang sila ay tumakas mula sa heret. Bigla na lamang kunutok ang gulong ng kanilang kotse, kaya't napilitan silang huminto sa gitna ng disyerto. Si Tom ang nagbantay sa paligid, habang si Mo ay nagsimulang magpalit ng gulong. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, hindi nais ni Muhammad Mo na ipagpatuloy ang misyon. Kinuha niya ang kanyang gamit mula sa kotse, ngunit pinigilan siya ni Tom. Ipinahayag ni Mo na narito siya upang hanapin ang kapatid na babae ng kanyang asawa. Subalit habang nag-uusap sila, napansin ni Tom ang isang batang lalaki na may hawak na baril na nagtatago sa likod ng mga bato. Nang subukan niyang barilin ito, pinigilan siya ni Mo. Tumakas ang bata matapos itapon ang hawak na remote control. Dahil sa mga pangyayaring ito, tinanong ni Muhammad Mo si Tom tungkol sa tunay na layunin ng kanilang misyon, dahil hindi niya alam kung bakit sila tinutugis at kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Tom ang katotohanan, siya ang nagpasabog ng pasilidad nuclear sa Iran, kaya tinutugis sila ng iba't ibang grupo. Si Tom ay nagpasya na magtulungan sila ni Mo upang makalabas sa kanilang sitwasyon dahil wala nang ibang tutulong sa kanila. Humingi siya ng paumanhin kay Mo sa pagtatago ng katotohanan. Habang kinukuha ni Tom ang remote na itinapon ng bata, pinindot niya ito at nagdulot ng pagsabog malapit sa kanila. Matapos ayusin ni Mo ang gulong, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Dahil sa isang pagsabog sa lungsod, maraming tao ang nasaktan at namatay. Samantala, si Nasser ay matagumpay na nakaligtas sa mga Iranian na sumusubok hamuli sa kanya at tinutuklas ang ruta na tinahak ni Tom at Mo. Nakita niya ang batang lalaki na unang nakatagpo ni Tom sa disyerto. Pinag-usapan nila ang tungkol sa Islam at ang Quran. Ibinunyag ng batang lalaki na siya ay nagtatrabaho para sa Taliban at naroon upang protektahan ang lugar. Nagbigay siya ng impormasyon kay Nasser tungkol sa kinaroroonan ni Tom at Mo. Habang nasa 20 milya mula sa kanilang destinasyon, sinabi ni Mo na may problema ulit sa gulong dahil sa tunog. Ngunit sinabi ni Tom na ang tunog na iyon ay hindi mula sa gulong, kundi mula sa isang paparating na panganib. Binuksan ni Tom ang bintana at nakita ang isang helicopter na lumilipad sa itaas ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na hinarap ng helicopter ni Asadi sa kalaliman ng gabi. Sa isang nakakagulat na pangyayari, mag-isa lamang na tinalo ni Tom ang buong helicopter, tinanggal ang lahat ng saksi, kasama na si Asadi. Kinaumagahan, binala ni Tom si Mo upang makipagkita kay Ismail, ang warlord na tijik, na tila handang kuluman sila makapunta sa Kandahar. Hindi alam ni Tom na si Ismail ang responsable sa pagkamatay ng panganay na anak ni Mo. Nang malaman ni Mo ang katotohanan tungkol kay Ismail, nakaramdam siya ng pagtataksil, ngunit pinatawad niya si Tom na naunawaan na hindi nito alam ang trahedya at ang tanging layunin ay ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, napatunayan na hindi maaasahang kaaliado si Ismail para kay Tom. Pagkatapos ng pag-alis ni Tom, ipinagbigay alam ni Ismail sa Taliban ang kanilang kinaroroonan. Habang naglalakbay, inatake sila ng Taliban, nahuli at ikinulong sa kanilang base. Nawala ang lahat ng komunikasyon ng CIA kay Tom at hindi na rin nila maabot si Roman. Gayunpaman, sinadyang pinutol ni Roman ang komunikasyon sa CIA dahil sumali siya sa Afghan Special Forces. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pag-atake mula sa ISI, pinangunahan ni Roman ang isang open sea laban sa base ng Taliban kung saan nakakulong sina Tom at Mo. Sa gitna ng matinding putok ng baril, matagumpay na nailigtas ni Roman sina Tom at Mo.
Samantala, dumating si Kyle Nasser at napansin na hindi easy ang may kadadawan ng pag-atake. Nagdesisyon siyang subibayan ang van ni Roman na saksi sina Tom at Mo. Habang naglalakbay, sinubukang makipagbarilan ni Roman kay Nasser ngunit siya ay tinamahan. Nauunawaan ni Roman ang pangangailangang makatakas sina Tom at Mo, kaya't nagalay siya ng kanyang buhay upang matulungan silang makaligtas. Malungkot sina Tom at Mo sa pagkamatay ni Roman, ngunit wala silang oras para magluksad dahil patuloy silang tinutubis ni Nasser. Kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taliban, pinalibutan ni Nasser si Tom mula sa timog at silahan. Nagkaroon ng laban sina Nasser at Tom, at sa kanilang enkwentro, nabaril si Nasser. Habang napapaligiran ng mga kalaban, iniwan ni Tom at Mo ang kanilang kapalaran, magkahawak kamay at nagpaalam sa isa't isa. Sa kritikal na sandali, nagdesisyon ang mga CIA chiefs na magsagawa ng isang plano upang bambahin ang mga sasakyan ng Taliban at iligtas si Tom at Mo. Ang malakas na pagsabog ay pumatay sa mga Taliban na nagbigay ng pag-asa kay Tom at Mo. Nakatawid sila sa Kandahar kung saan naghihintay ang mga British forces. Agad silang sumakay sa eroplano, ngunit mabigat ang loob ni Tom dahil sa mga nawalang kasama, sina Oliver at Roman. Ngunit alam nila na kailangan nilang magpatuloy at umuwi, nakabalik na ligtas si Mo at Tom sa Estados Unidos. Habang si Tom ay nakahinga na maluwag na nakarating siya sa oras para sa pagtatapos ng kanyang anak na babae, si Mo naman ay natutuwa na makita ang kanyang asawa at bunso, na labis na nagalak na ligtas at maayos siya. Si Luna Kuhay, na inaresto, ay pinalaya ng mga Iranian authorities nang walang anumang pinsala at walang intensyon na saktan pa siya. Nakipag-ugnayan ang Iranian Chief of Authority sa leader ng Pakistani ISI na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at ang magkaibang layunin na kanilang ipinaglalaban.